Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, higit sa lahat sa ating Panginoon. Ako po si Mark, ang inyong lingkod, and welcome po sa ating daily devotion and Pastor Russell Ocampo. And topic pa rin po natin ngayong araw si Esther, and yung pinaka-topic is about the heart of the problem. So ano nga ba yung puso ng problema na sinasabi dito? And yung scripture naman po, ito po matatagpuan sa Esther chapter 6 to 7. Sabi po dito, ng gabing iyon, hindi makatulog si Haring Xerxes, ipinakuha niya ang aklat ng mahalagang pangyayari sa kaharian at pinabasa ito habang siya nakikinig. Nabasa ang bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagkatuklas ni Mordecai sa masamang balak ng mga yunokong sina Bigtan at Teres na patayin ang Haring Xerxes. Dahil dito ay tinanong ng hari anong gantimpala o pagpaparangal ang ginawa kay Mordecai dahil sa kabutihang ginawa niya sa akin. Sumagot ang mga tagapaglingkod, wala po. Nagtanong ang hari, sino ba ang nasa bulwagan? Samantala, noon ay papasok sa bulwagan si Haman upang sabihin sa hari na maari nang bitayin si Mordecai sa ipinagawa niyang bitayan. Sinabi ng mga tagapaglingkod ng hari, si Haman po. At sinabi ng hari, palapitin ninyo siya rito. Lumapit naman si Haman, tinanong sa kanya ng hari, ano ang dapat gawin sa sinumang ibig parangalan ng hari? Sabi dito, akala ni Haman ay siya ang tinutukoy ng hari. Kaya sinabi niya, ganito po, ipakuha ninyo ang damit na inyong sinuot at ang kabayong inyong sinakyan nang kayo'y koronohan bilang hari. Sa ating katuruan, ito pa yung tatlong bagay na tungkol kay Haman. Sabi dito, una, Haman's heart was insatiable. So, hindi kailanman naging kontento si Haman sa kanyang mga nakuha at laging nagnanais pa siya ng mga higit na bagay. Kaya hindi siya nakaramdam ng tunay na kasiyahan dito. Pangalawa natin, Haman's downfall was caused by his pride. So, yung kanyang labis na pagmamataas at pagtingin sa sarili bilang mas mataas kaysa sa ibang mga naging dahilan, kaysa sa mga iba, yung naging dahilan ng kanyang pagbagsak at pagkawala ng lahat ng bagay na meron siya. Pangatlo natin, Haman fell into his own trap. So, hindi yung masamang balak na kanyang inihanda para kay Mordecai ay siya rin yung naging dahilan ng kanyang sariling kapahamakan at kamatayan. So, sa ating application, number 1, be satisfied and happy with what you have. So, matuto tayong magpasalamat at maging masaya sa mga biyayang natatanggap natin mula sa ating Panginoon at huwag nang humagad or huwag laging humahangad ng higit pa. Pangalawa, examine your heart for blinding pride. So, suriin natin ng madalas ang ating mga puso at huwag natin hayaan na ang pagmamataas ay yung magdikta ng ating mga kilos at pagtingin sa ating mga kapwa. And pinakahuli natin, rejoice with those who are ahead of you. So, matuto tayong magalak at magdiwang para sa tagumpay ng iba sa halip na magselos o maghangad na sila ay mapahamak. So, yun lamang po ngayong araw. Salamat po sa pakikinig and God bless po sa ating lahat.